Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya. As we have sang that song, Leaning on the Everlasting Arms, turuan at tulungan mo kami, Panginoon, na matutunan na tunay ngang kumiling, dumepende, umasa sa iyong kamay na malakas, sa iyong kamay na matuwid, sa iyong kamay na perpekto, at sa gayon din, Panginoon, sa iyong mga katotohanan at hindi sa aming sariling karunungan. And as we proceed today to go to our question and answer Sunday School, at ito ang mga katanungan, tulungan mo nawa kami, O Diyos, na hindi kumiling sa aming sariling pananaw o kaalaman, kung hindi palagian at matutunan namin na ikonsidera ang mga sinasabi ng iyong salita upang magbigyan ng kasagutan ang mga katanungan na ito. Muli, Panginoon, ikaw po ang gumabay, ikaw po ang magturo, ikaw po ang maluwalhati. Tulungan mo po ako, O Diyos, at lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, as we have said, ipa-prioritize ho natin yung mga submitted questions dahil mas gusto natin, dahil ito pa rin naman ay Sunday School, mas gusto ko matalakay natin ng mas masusi, mas malalim yung mga katanungan. And yes, meron tayong mga Q&A after ng mga Sunday School, regular Sunday School lessons natin, pero minsan ay yung mga very short lang yung mga answers at hindi natin bibigyan ng detalye. So ngayon ay hopefully magkaroon tayo ng time for our live questions kung sakaling meron man. And actually meron ho nagpahabol ng mga tanong hanggang kahapon o kagabi. So hindi na ho na-cater yung mga yon dahil napuno na ho ngayong umaga. And yung 4 dito sa 5 tanong ho na ito ay ito yung mga leftover pa nung nakaraang Q&A Sunday School po natin. So dako ho tayo sa question number 1 at magsisimula agad tayo sa medyo masalimuot at hindi ganun kadaling ay ipaliwanag. Submitted question na ito, may binanggit po si Pablo, kinapi-paste ko lang ho talaga, no? Kaya ganyan yung ano. May binanggit po si Pablo sa kanyang mga sulat, sabi niya kung siya daw ay nagkakasala ay hindi daw siya yun kundi ang nakatahang kasalanan sa kanya, yung gumagawa nito. So, merong question mark. So, hindi ko alam kung statement lang talaga yon at ang tanong niya ay yun lang huli. Ano pong kasalanan yung sinasabi niya? But I'm assuming na tinatanong din niya kung anong ibig sabihin yun ni Apostol Pablo, kaya mayroon question mark doon sa gumagawa nito. So ipapaliwanag natin yun and then sasagutin natin yung tanong ano pong kasalanan yung sinasabi niya. Now, the answer is this. Kailangan muna nating basahin. Particularly, twice itong sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7. So Romans chapter 7 verse 16 hanggang 17 and then also sa Romans chapter 7 din at susunod na talata. Ang sabi ni Pablo, at kung ginagawa ko ang hindi ko nais, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. At dyan pa lamang ay pwede nating sagutin yung tanong, pero gusto ko kayong dalin sa journey kung paano natin dapat sagutin, pag-aralan ang salita ng Panginoon. And then inulit niya ito sa verse 20. Kung ang ayaw kong gawin ang aking ginagawa, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ano? So again, dalawang beses niyang sinabi may kasalanang naninirahan at dito nanggaling yung doktrina ng indwelling sin. Na mga Kristiyano ay meron pa rin nag-i-indwell, meron pa rin nakatahang kasalanan sa ating mga katawan. At nandito ay bigyan ko na kayo ng hint sa verse 16. Ang sabi, kung ginagawa ko ang anong sabi? Ang hindi ko nais. That should give us a clue. Hindi niya gusto. Okay? Ang mapanganib pag ginagawa mo yung gusto mo, ay yung kasalanan ng ginagawa pero gusto mo. Okay? Yun ang malaking pagkakaiba. And then sa verse 20, inulit niya ito. Aking ginagawa ang ito, kung ang ayaw kong gawin. So ayaw ko nito. Ayaw ko nito.
So makikita ho natin na merong struggle sa loob ni Apostol Pablo at yun ang magbibigay sa atin ng clue. Pero para masagot natin ito, anong ibig sabihin? What it does not mean? Ano ang hindi nito ibig sabihin? Again, mahirap at delikado kapag bigla lang tayong kumuha ng isang talata, disregard yung context, sinabi before, sinabi after, and then ay magko-comment na agad tayo. Anong ibig sabihin nito? It does not mean that the believer have split personalities or dualism. Ako pero hindi ako. At madalas meron mga ganun na well, yung nagawa ko di naman ako talaga yun eh. Yung kasalanan nakatahan sa akin. And mag-ingat tayo kapag ginagamit itong talatang ito as if an excuse para magawa o maabsuelto siya dun sa accountability sa kasalanan. Okay? Dahil mga kapatid, kung ganun lang yun, para saan pa ang church discipline? Hindi gagana. Lagi lang hindi na ako yun. Yun na yung kasalanan nakatahan sa akin. Bakit ididisiplina yung buong siya? So muli, ay hindi ito nagtuturo ng dualism. It does not mean that the believer can just give the blame to the indwelling sin or the flesh as an excuse. As we have said, hindi ito nangangahulugan na pwede lang natin basta isisi sa kasalanang nakatahan sa atin. Yes, ina-acknowledge natin na meron nun. Pero if you remember, sabi rin ni sabi rin ni James, but a man is, paano nagkakasala ang tao? If a man is drawn after his own lust. So, ang lengguwahe ng Biblia ay hindi nagkakansela na accountability ng buong tao. So, yun yung general language ng Scripture. Believers still, ito yung katotohanan, believers still fall to different sins, and when we do, the whole person commits that sin. Okay? Ito ang approach ng Biblia. Kapag nagkakasala, kahit ang Kristiyano nagkakasala pa rin. Ang Kristiyano ay pwede pa rin mahulog sa matinding kasalanan. Ang Kristiyano ay nagkakasala pa rin. At pag nagkasala ang Kristiyano, sino nagkakasala? Ang Kristiyano. Ang Kristiyano ang nagkakasala. Yes, kinikilala na merong nakatahan sa kanyang kasalanan, pero hindi sinasabi na hindi siya nagkakasala. Sa lengguwahe pa rin ni Apostol Pablo, anong sabi niya? Kung ginagawa nino, sino ang gumagawa? Siya pa din. Okay? So, handun pa rin yung accountability. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we si John ay bisiniclude yung kanyang sarili, tayo have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess what? Our sins, not just the sin of the flesh. Yes, it is the sin of the flesh. Okay? Totoo ang Romans chapter 7, pero totoo pa rin ang 1 John. Hindi ito magka-cancel out. We confess our sin. It is still our sin. Kasalanan pa rin natin. He is faithful and just to forgive. Sino? Us. Ang buong pagkatao. And to cleanse us from all unrighteousness. And if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So, what about Paul's statements? Paano natin yung titignan itong statement ni Apostol Pablo na hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. So, parang magulo. Sabi ni Pablo, pag nagkakasala ako, pero hindi na ako. Siya, pero hindi siya. So, tignan ho natin. We must determine what Paul is trying to say. Ano bang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Dito lalabas, at gusto ko ho kayong, as I've said, pwede ko itong sagutin ng mabilis, pero pinili ko ho na sagutin ito ng mahaba dahil gusto ko rin magbigay ng example ho sa atin bilang isang iglesia kung paano natin kailangang i-handle o isa sa bahagi ng rightly handling ng salita ng Diyos at napakahalaga ay yung pag-examina ng konteksto. Ano ba ang konteksto? Mga kapatid, ang mga kulto, Lord willing, susunod natin sa series ng Sunday School natin is some major cults dito sa Pilipinas. Gumagamit din sila ng Biblia. Yes? Minsan marami pa sa harapan niyo. Pero ito ang mapanganib, madalas hindi nila kinukonsidera yung konteksto nung sinasabi ng salita ng Diyos. So anong konteksto? We will need to go back
way back sa chapter 6, verse 14. Ano bang sabi ni Apostol Pablo? For sin shall not have what? Dominion over you. Wala nang paghahari ang kasalanan sa inyo. Okay? Bakit daw? Anong dahilan? For, ito yung reason. Ye are not under the law, but under grace. At sa unang basa, parang contradictory. Teka muna, Brother Paul, di ba ang kautusan ng Diyos ay laban sa kasalanan? E di ka, dapat nga, mas mahina ang kasalanan pag may kautusan? Tama? Saan mas maraming nagja-jaywalking? Kapag walang signboard o pag may signboard? Pag walang signboard. Pero pag may signboard, no jaywalking, ang multa 1,000, may kautusan. Di ba dapat mas mapipigilan ang kasalanan? Pero dito, ang sabi ni Apostol Pablo, for sin shall have no more dominion over you. Hindi na maghahari ang kasalanan sa inyo. Why? For ye are not under the law, but under grace. So, unawain natin, anong ibig sabihin ni Pablo? Is not the law contrary to sin? Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi ba yung law ay pangpigil sa kasalanan? Napag-aralan natin yan. It is a muzzle na pumipigil, nagbibigay busal para hindi magtuloy-tuloy sa kasalanan ang tao. Pero bakit sinabi din ni Pablo, for sin shall have not no more dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Pag binasa natin sa verse 17, but God be thanked that ye were what? The servants of sin. Ito yung kalagayan nating lahat bago tayo naligtas. Tayo ay alipin ng kasalanan. Kahit lamang simbahan pa tayo, kahit tayo pa yung pinakamabait sa pamilya natin, bago tayo naligtas, we were servants of sin. We were under the dominion, paghahari ng kasalanan. But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you, and that is none other than the gospel. Nakarating ang gospel at nanampalataya. Being then, by the way, please take note of that word, ye have obeyed. Why? Because the gospel demands. Ang gospel ay hindi suggestion, ang gospel ay nag-uutos na magsisika at manampalataya. And when a person believes, he obeys that command na magsisi at manampalataya. Verse 18, being then made free, so tayo ay pinalaya na, ye became what? The servants of righteousness. So we were made free by the gospel. Nung sumampalataya tayo sa ebanghelyo, tayo pinalaya na. Dati tayong alipin ng kasalanan, tayo pinalaya na, and no more dominion. Wala nang dominion sa atin ng kasalanan, and we became the servants of righteousness. Verse 22, talon tayo. But now being made free from sin. So nakikita niyo yung consistent na tema, no more dominion, o sin, no more dominion. Free na tayo mula sa kasalanan, servants na tayo ng righteousness. But now being made free from sin and become servants to God, yun din yung ibig sabihin ng servants of righteousness, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Tayo ay merong buhay na walang hanggan. Tayo ay ligtas. Verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sino yung may buhay na walang hanggan? Ito yung mga tao na sumunod sa demand ng ebanghelyo, which is to believe the Lord Jesus Christ, at napalaya na sila mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Okay? Sila yung may buhay, yung regalo, nakatanggap ng regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Now, Paul now explains how were believers made free from sin. Papaliwanag niya ngayon kung paano ang mga mananampalataya ay napalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Chapter 7, verse 1. Know ye not, brethren, gumamit dito ng halimbawa si Pablo, yung halimbawa ng pag-aasawa. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law had dominion over a man as long as he liveth. Habang siya'y buhay, kailangang sumunod ng tao sa kautusan. Okay? Now, anong binigay niyang halimbawa? Yung mag-asawa. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband as long as he liveth. Hanggat buhay, nakatali sa asawa. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. So pag namatay na,
And again, tinuturo natin dito sa church. Pag namatay na yung asawa, may kalayaang mag-asawa ng iba. Alang sabi ni Pablo, only in the Lord. Sa Kristiyano lang pwedeng magpakasal. Sa Kristiyano lang pwedeng yun lang Kristiyano ang pwedeng maging asawa. Pero yun ay pag namatay na yung partner o yung husband or yung wife. Verse 3, so then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called what? An adulteress. Kung buhay pa yung asawa, pero nagpakasal sa iba, ano siya? Mangangalo niya. Adulteress. Anong sabi niya? But if her husband be dead, she is free from that law. Pagpatay na yung asawa niya, malaya na siya sa kautusan. So that she is no adulteress, though she be married to another man. So hindi na siya nangangalo niya, kasi patay na yung asawa niya, kahit ipakasal siya sa iba. So maintain that image. Yun yung binigay na illustration ni Apostol Pablo. Verse 4. Wherefore, okay? Having that illustration, anong sabi ni Pablo? Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ. So pag namatay, may paglaya. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na bound ng kautusan pag namatay na. At ginamit ito ni Apostol Pablo, tayo daw ay patay na sa kautusan sa papaano? Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Again, ang tinuturo pa rin yan ay ang gospel. So, ang mga Kristiyano ay nanampalataya. Kung ang isang tao nanampalataya kay Kristo, he becomes dead to the law. That you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. So that is, we are joined to the Lord Jesus Christ. Tayo ay ikinasal. Tayo ay naging kay Kristo. Tayo ay naging kabahagi ng katawan ni Kristo. Paano nangyari yon? Sa pamamagitan ng katawan ni Jesus, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus doon sa krus. Doon tayo napalaya mula sa kautusan. For when we were in the flesh, please take note yung mga hinighlight ko dyan, time marker yan. When we were. Ano yun? Past tense. Nakaraan. Nung tayo ay nasa laman, wala tayo kay Kristo, the motions of sins, yung gawa ng kautusan. Dito napapasok yung tanong kanina. Di ba yung kautusan kontra sa kasalanan? Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo na wala nang paghahari sa inyong kasalanan kasi hindi na kayo nasa ilalim ng kautusan? Kasi ganitong kasama ang kasalanan. Ganito kagrabe, ganito katindi ang kasalanan na nasa atin. For when we were in the flesh, what? The motions of sins, na ano daw? Which were by the law. Yun daw mga gawa ng kasalanan sa pamagitan ng kautusan did work in our members to bring forth fruit unto death. Gumagawa at ang magiging resulta niyan ay walang iba kung hindi kamatayan. But what? Now we are delivered from the law. Tayo ay malaya napalaya na mula sa kautusan. Paano? Nung may namatay. Sino namatay? Si Jesus Christ. Nakukuha niyo yung takbo ng argument ni Apostol Pablo. Now we are. So when we were, now we are. So merong dati at merong ngayon. Okay? But now we are delivered from the law, being dead, wherein we were held. Nung tayo ay nahandoon sa kautusan, we were dead, pero tayo ay made alive. That we should serve in the newness of spirit and not in the oldness of letter. Verse 7, what shall we say then? Is the law sin? Teka muna, Brother Paul. Apostol Pablo, sabi mo dyan, the motions of sin which were by the law. Yung gawa ng kasalanan sa pamamagitan ng kautusan, pambihira. Parang napaka-scandalous na statement yon. Parang mo bang sinasabi, Apostol Pablo, na yung kautusan ng Diyos ay masama at sa pamamagitan pa niyan namamayani ang kasalanan? No, sabi ni Pablo. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. No, nay. I had not known sin but by the law. Ang nag-i-expose ng kasalanan ay ang kautusan. For I had not known lust except the law said, thou shalt not covet. Verse 8. But, okay, hindi masama ang kautusan,
Pero grabe ang kasalanan. But sin taking occasion by the commandment or the law, which is good, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law, sin was dead. Ganito kagrabe. Ang kautusan ng Diyos ay perpekto. Ang kautusan ng Diyos ay mabuti. Ang kautusan ng Diyos ay banal. Pero ganito kagrabe ang kasalanan na ginagamit niya itong mabuti at napaka-perpektong bagay na ito para gumawa sa atin ng lalong masama. Ganun katindi ang kasalanan, mga kapatid. Yung word na occasion dyan, sin-taking occasion, that word occasion, pag pinag-aralan nyo, it is the starting point, means to accomplish an object. Occasion, an opportunity. Ito na, may opportunity na. Naalala ko, may kausap ako noon, ginamit ko yung word na rebelde. Halimbawa, merong rebelde. Halimbawa, rebelde. Pag labas ng utos ng gobyerno, anong gagawin yan? Magre-rebelde. Naglabas pa ng panibagong utos, anong gagawin niya? Magre-rebelde ulit. At kahit anong utos, batas ang ilabas, anong gagawin ng rebelde? Magre-rebelde at magre-rebelde at magre-rebelde. Ganun ang kasalanan. At ang kautusan ng Diyos ay ginagamit niya okasyon. Bawal bang magsinungaling? Heto. Bawal pumatay? Heto. Bawal magnakaw? Etong gagawin ko. Walang problema sa kautusan. Malaki ang problema sa kasalanan at makasalanan. So, verse 11. For sin taking occasion by the commandment. Inulit ni Apostol Pablo yung sinabi niya sa verse 8. Deceived me and by it slew me. So sin taking occasion, opportunity, opportunista ang kasalanan. Ganun siya katindi. Para na sa ikakabuti yung kautusan, parang yung mga kurakot na government official, para na sa ikakabuti yung relief goods. Pero kukurakutin pa rin. Ganun katindi ang kasalanan. Verse 12, wherefore the law is holy. Mahalaga tong statement na to. Kinlaro ni Pablo, the law is what? Holy, and the commandment holy, and just, and good. Walang masama sa kautusan ng Diyos. Verse 13, was then that which is good made death unto me? God forbid. Inatanong ni Pablo, yung kautusan kaya ako namatay, kaya ako nahulog sa kasalanan dahil sa kautusan yun yung ginamit ng kasalanan. God forbid. Was then that which is good made death unto me? Yung bang kautusan ng dahilan kaya ako namatay? Yung bang kautusan kaya ako naging madumi? Ang sabi ni Pablo, God forbid, but sin that it might appear sin. Mga kapatid, marami sa atin hindi natin kilala ang kasalanan. Kung gaano siya kasama. But sin that it might appear sin, para makita, working death in me by that which is good. So the law is good, but sin is so wretched na ito'y gumagawa pa rin sa atin ng kamatayan by that which is good. That sin by the commandment might become exceeding sinful. Napaka makasalanan, napakatindi, napakadumi ng kasalanan. So hindi pwede talaga ang kaisipan ng tao na sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos, susubukan niyang hugasan ng kasalanan niya. Sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, susubukan niya itong alisin. No. Hindi niya alam kung gaano katindi ang kasalanan. So where's the problem? Nasaan yung problema? Wala sa kautusan ng problema. Muli, verse 12, nasa taas, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Hindi masama ang kautusan ng Diyos. So nasaan ang problema? Wala sa kautusan. Verse 14, for we know that the law is spiritual. Walang problema sa kautusan. Bakit? We know that the law is spiritual. Ibig sabihin yan, the law, verse 12, the law is good, it's holy. Nasaan yung problema? But I am carnal, sold under sin. Ako ay makasalanan.
Nasaan yung problema? Nasa atin. Kaya nga nung sinabi ni Apostol Pablo, sasabihin niya sa chapter 8, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Ang mahina, ang problema ay nasa katawan, nasa atin. Tayo ang problema. We are sold under sin. We are under we were under the dominion of sin. The problem is not us. The problem is not in the law but in us. Nasa atin ang problema. Verse 15. For that which I do I allow not. For what I would that do I not. But what I hate, that do I. So itong statement ito ni Apostol Pablo ay sinabi niya para bigyang diin na nasa ng problema. Wala sa kautusan. Ang problema ay nasa akin. Ako ho? At ang pinapakita niya rito ay yung struggle. Merong problema. Ang Kristiyano, yes, pinalaya na ba tayo sa dominion ng sin? Yes. Pinalaya na tayo sa dominion ng sin, pero kahit na ganoon, meron pa rin tayong struggle laban sa kasalanang nakatahad sa atin. Yung gusto nating gawin, anong gusto gawin ng Kristiyano, sumunod sa Diyos. Hindi natin perpekto nang gagawa. Yung ayaw nating gawin, anong ayaw ng Kristiyano? Kasalanan. Napuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Anong sabi niya? Verse 16, if then I do that which I would not, I consent that the law is good. Yun pa rin ang punto ni Pablo. The law is good. The law is good. But sin is exceedingly sinful. Napakatindi ng epekto ng kasalanan. Na kahit na tayong napalaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan, ay meron pa rin struggle. Ang sabi niya, as one who is freed from the rule of sin by Christ, Paul's new nature, though still falls to sin, but utterly hates sin. Nahandun yung word, please, yung hinighlight ko, but what I hate. I hate. Yun na yung malaking pagkakaiba sa Kristiyano. Ang Kristiyano ho ay hindi described by perfection. Ang Kristiyano ay described by struggle against sin, by hatred against sin. Verse 17, now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Sino yung I? Yung I na pinalaya na sa kasalanan. Yung I na nagmamahal sa kautusan ng Panginoon. Pero yung paring I na meron pa ring nakatahan na kasalanan. Verse 17, now then it is no more I that do it, but sin that dwell in me. Yung I dyan is under grace. Kung naalala nyo, verse 14, chapter 6. Free from sin and servant of righteousness, chapter 6, verse 18. Yung I dyan ay yung now delivered from the law, chapter 7, verse 5. Yung I dyan, kakabasa lang natin sa verse 15 and chapter 7, hates sin. So this is the new and born-again nature of Paul. He hates sin. Nagsusumikap siyang sumunod sa Diyos, pero bumabagsak pa rin siya. Nagkakasala pa rin siya. Pero he hates sin. At sasabihin niya nga actually sa chapter 8, dapat pinapatay ang kasalanan. Hindi lang ito basta na namumuhi ako sa kasalanan, kundi merong aktibong ginagawa para labanan ang kasalanan na katahan. Chapter 7 verse 20. Now if I do that I would not. Okay? Hindi ito yung gusto ko. Nagagawa ko yung hindi ko gusto. It is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Anong pinapakita dito ni Apostol Pablo? Meron na talagang new nature ang isang Kristiyano. Ano yung new nature na yun? Hindi na siya alipin sa kasalanan, kundi alipin na siya ng katuwiran, alipin na siya ng Panginoon. Ano yung new nature na yun? Hindi na siya mahal ang kasalanan, kundi namumuhi siya sa kasalanan. Yun yung new nature. Yun yung tayo, yun yung mananampalataya. Pero yes, sa mananampalataya na may new nature, meron pa rin nakatahan na kasalanan. Ang pondo pa rin dito ni Apostol Pablo, merong struggle. Verse 21, I find then a law. Yung law dito ay hindi na kautusan, kung hindi a principle. Ano yung principle? That when I will do good, evil is present with me. Ito ang Kristiyano.
Verse 21. You want to do good, but evil is still present. May nakatahan pa ring kasalanan. For I delight in the law of God after what? The inward man. Ito na yung new nature. Meron ng yung Kristiyanong kalagayan ni Apostol Pablo. I delight in the law of God. I want to obey the law of God. Na gusto ko sumunod sa Panginoon. I hate sin. Verse 23, but I see another law in my members. Sa aking katawan, meron ding principle na gumagana. And please take note of that next word, warring. There's a war. May labanan. So, yung sinabi ni pangalan nito, yung taga Davao na inaresto, si Gibuloy, nasabi niya, hindi na ako natutukso sa mga... No! Ang Kristiyano ay patuloy na nakikipaglaban. Sabi ni Pablo, for I delight, I, as the Apostle Paul, delight in the law of God after the inward man. I see another law in my members. Siya, as an apostle, as disciplined as Paul was, another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Nahuhulog pa ba siya sa kasalanan? Yes. So ang tinutukoy dito ni Pablo ay hindi ang nagkakasala lang ay ang katawan ko at at yung spirito ko. No, hindi to dualism. Ang binibigyan din dito ni Pablo ay yung praktikal na kalagayan ng Kristiyano. Merong struggle. At ang consistent testimony ng Biblia ay pag nagkasala ang Kristiyano, hindi lang yung katawan niya ang nagkakasala. Yung buong Kristiyano ang nagkakasala. Pero kailangan at pag nag-search ang Kristiyano, alam niya dapat merong war. Merong hatred against sin. Bakit? Dahil meron ng inward man, meron ng new nature na ginawa ng Panginoon. Point, the reality of our salvation that we have a new nature in Christ brings about a real hatred and war against indwelling sin. So, yun yung pinupunto ni Apostol Pablo dito. Hindi dualism, no, you're missing the point. Hindi yun ang nais niyang sabihin. Kundi pinapakita ni Apostol Pablo yung struggle ng Kristiyano, ng isang tunay na Kristiyano laban sa kasalanan. So, yung kasalanan nakatahan sa kanyang laman, sino yun? Siya rin yun. Okay? Pero outward, the inward man, nandun na yung hatred niya sa kasalanan at nahandun na yung kanyang pagnanais na sumunod sa Panginoon, being a servant of righteousness. So yun yung sagot doon sa minabanggit si Pablo sa kanyang mga sulat na sinasabi niya kung siya daw ay nagkakasala ay hindi daw siya. At yung word na siya doon, hindi na yun yung new man, yung inward man. Dati wala yun eh. Ang new man niya gusto nang sumunod sa Panginoon, yung new nature ni Apostol Pablo ay gusto nang sumunod sa kautusan ng Diyos, pero meron pa rin sa kanyang katawan nakatahang kasalanan. Kundi yung nakatahang kasalanan sa kanya at gumagawa nito. Now, ang tanong, ano pong kasalanan ang sinasabi niya? Sagot, any and every sin. Walang partikular na kasalanan. Lahat ng kasalanan, lahat ng paglabag sa kautusan ng Panginoon ang sinasabi ho dito ni Apostol Pablo. So, sana nakita niyo ho, hindi lang yung sagot doon sa tanong, kundi paano tayo nag-arrive. Sinundan natin yung flow of thought ni Apostol Pablo. At isa ito at kasama ito sa challenge ng pag-handle ng tama ng salita ng Panginoon. So, hindi lang tayo basta kumuha ng verse and then that's it. Kung hindi sinagot natin within the context noong sinasabi mismo o mga sinabi ni Apostol Pablo. Question number 2. Kailangan natin medyo bilisan. Question number 2. Ano po ang dapat gawin upang labanan ang katamaran? Hindi ko alam kung sino nag-submit ng question na ito, pero sinubmit itong question na ito. Ano po ang dapat gawin upang labanan ng katamaran? Well, answer. Kailangan i-recognize na ito ay makasalanan, ito ay mapagsayang, at ito ay hindi mabuting pagiging katiwala ng oras. Okay? It is sin. It is wasteful, and it is not being a good steward of time.
Again, hindi only ang ating oras. Kailangan natin na aminin ito ay kasalanan. Kung na meron ang bawat isa, hindi tayo laging masipag, mga kapatid. That is just true. Kahit yung mga workaholic, may mga times na tinatamad din sila. Nevertheless, lalo't higit sa mga spiritual na bagay. Mga kapatid, may mga kilala ako na pagdating sa pagbabanat ng buto ay saludo. Pero pagdating sa mga spiritual na bagay, tamad. So, kailangan nating bantayan. So, hindi lang ito sa mga, it goes both ways. Itong sagot natin, it applies hindi lang sa mga physical at material na gawain, kundi maging sa mga spiritual na gawain. Kailangan natin itong pagsisihan, kailangan natin itong patayin, kailangan natin, kagaya sabi ni Apostle Pablo, merong war, we must wage war against it. Ito ay ituring nating kaaway. Now, paano? Go to God's Word and study about laziness. Kung ikaw ay may problema sa katamaran, I would like to encourage you to go to God's Word. Madali na lang ngayon, itype mo kay Google verses about laziness at hanapin mo yung mga verses na tinatalakay ang katamaran at ilista mo at kung gusto mo i-print mo at araw-araw mong basahin, pagbulayan. Bahagi yun ng, again, the Word of God is the sword of the Spirit. Paano mo lalabanan? Go to the Word of God and study about laziness. Maraming sinasabi ang salita ng Diyos. Proverbs 6 verse 9. How long will thou sleep, O sluggard? Hanggang kailan ka matutulog? Ikaw na tamad. When will thou arise out of thy sleep? Kailan ka bababangon? Ano? Sa Proverbs 10 verse 4, lazy hands bring poverty. Nagpapahirap yung tamad na kamay. But hardworking hands lead to wealth. Whoever harvests during summer acts wisely, but the son who sleeps during harvest is disgraceful. Kahiya-hiya, ano? Anihan na, tulog pa rin. Kailangan mong bumangon at umani. Proverbs 12:24, the hand of the diligent will rule, while the slothful, yung tamad, will be put to forced labor. Isa pa na pwede natin gawin is not just to go to God's Word, we must look at Christ's example. Si Kristo mismo. We are followers of Christ and meditate upon this particular attitude ni Kristo. Ang sabi niya sa John 9 verse 4, I must work the works of Him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Merong view si Jesus na kailangan kong gawin. Kailangan kong gawin yung trabaho, yung misyon na ibinigay sa akin ng Ama. Bakit? Darating yung time na hindi na pwede. Kailangan na doon yung pagsusumikap. Remember your redemption by Christ and we will give account. Ating alalahanin na tayo tinubos ni Kristo. Ang sabi ng 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Verse 24, ye are bought with a price. Tayo binili ng may halaga. Therefore, anong kailangan natin gawin? Anong obligasyon natin? Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Luwalhatiin natin ng Diyos. Maging sa mga daily task natin. At again, ay isa sa kalaban nito ay yung katamaran. Understand that time is not unlimited. Paano mo lalabanan ng katamaran? Isa ay iyong ipaalala sa iyong sarili na hindi unlimited ang oras. Ang sabi ni Ephesians 5:16, redeeming the time. Why? Because the days are evil. You must redeem, buy back, sulitin, gawin yung the best dun sa time na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Develop proper discipline. Discipline will push us when we don't feel it. Mga kapatid, sabi ni John MacArthur to, hindi to word for word, sabi niya, hindi ko laging gustong mag-aral. Pero yung disiplina na kailangan mo mag-aral, magpupush sa'yo kahit hindi mo feel. At yun ang mahirap kapag ang ating yung means of grace, yung pag-engage natin sa means of grace ay nakabase lang sa feelings. Well, hindi ko feel mag-pray eh. Hindi ko feel magbasa ng Bible eh. No, discipline will push you.
kahit hindi mo feel. So develop a discipline, a spiritual discipline lalo na. Sabi sa 1 Timothy 4:7, having nothing to do with irreverent, silly myths, rather what? Train yourself for godliness. Andun yung training hanggang sa maging bahagi na ito ng yung sistema. So walang magic. By the way, sa mga magulang, ang sabi ng salita ng Diyos, foolishness is bound in the heart of a child. But the rod of correction will drive it away. Kung tamad ang bata, maaaring ang isa sa kailangan ay mapagmahal, ngunit mararamdamang disiplina. Kailangan para ma-drive away yung foolishness. So, ilan yun sa mga bagay na pwede nating gawin. So, wag mo isipin na basta sinulat mo lang yung mga verses about laziness, bigla ka nang sisipag. No. Kailangan mong basahin, kailangan mong i-meditate, kailangan mong hingin ng gabay, tulong ng Diyos, at kailangan mong labanan yung kasalanan ng katamaran. Question number 3. How should a Christian deal with bullying inside and outside the church? Ayan. Sa mga bully, stop it. Pero how should a Christian deal? Yun yung tanong. With regards to bullying. Ang bullying is a big topic ngayon, lalo na pagdating sa mga eskwelahan. So meron talaga mga nangbubuli. So let's try to answer. It is important to define. Minsan naririnig ko sa mga young people kahapon lang, or hindi kahapon, may mga nakaraan. Uy, bully ka. Pag may nagjo-joke, uy, bully ka. At minsan ay madalas na lang parang yung word na biyaya, ay blessing. Lagi na lang sinasambit, ay bully. At hindi na alam kung ano ang ibig sabihin nito. Someone who may be oversensitive can accuse a loving correction of a pastor, brethren, friends, or other people as bullying. Ito yung problema. At mga kapatid, as a pastor na madalas na engage sa buhay ng mga mananampalataya, there are times na may mga mananampalataya na oversensitive lang. Hindi sila sanay na may nagko-correct sa kanila. Hindi sila sanay na may nagre-rebuke sa kanila. Na ang dating sa kanila, kapag kinorek sila o nirebuke sila, ay bully ka. Binubully niyo ako. Hindi niyo ako love. Ayan. So, kailangan ay i-define natin. Well, tinanong ko kay Google kung anong definition ng bullying. Ang definition na ito, bullying is repeated, intentional, aggressive behavior by a person or group with a power imbalance, aiming to harm or intimidate someone physically, verbally, socially, or psychologically, and it's not just normal conflict or teasing, but a deliberate pattern of abuse. That is bullying. Anong key elements? Ang intensyon ng bullying ay manakit. Anong key element? Ito ay repetition. Patuloy, paulit-ulit na ginagawa ito. Nahandoon yung power imbalance. Gustong ipakita na siya ay mas malaki, again, sa mga pelikula, mga pambata, ano itsura ng bully? Hindi siya maliit na patpatin. Ang madalas sa itsura ng bully ay malaki, mataangkad at malaki. At ibubuli niya yung mas maliit. Tuwing makikita niya, babatukan niya. Makita niya ulit kinabawa, babatukan na naman niya. Babatukan na naman niya. So, and then, nahandoon yung repetition, power imbalance, at deliberate pattern of abuse at ang intention is to harm. So, yun yung definition ng bullying. At sabi ko nga ho kanina, may danger. Sometimes a loving rebuke or constructive criticism is perceived and labeled as bullying because some people, even believers, are not used to being corrected or called out when they do wrong. Naobserbahan ko to sa ilang mga mananampalataya. Yes, purihin ng Diyos sa mga ginagawa nilang mabubuti, pero pag minsan sila ay merong maling ginawang hakbang o decision, and then you call them out, nilapitan mo sila in a loving way, ay nirebuke mo sila at kinorek mo sila, and nahandun na yung pagtatampo. At minsan ay hindi ginagamit yung word na bully, pero ay sinaktan ako. Sinaktan nila ako. Well, hindi ka sinaktan. Maaaring masakit, pero
ikaw ay lovingly, again, ang sabi ng Proverbs, open rebuke is better than secret love. At madalas, mga kapatid, listen, madalas yung tao na malapit sa atin, na alam niya na pwede tayo masaktan at magalit, pero sasabihin pa rin sa atin yung totoo, I would like to encourage you to treasure that person. Kasi mahal ka nun. Mahal ka nun. Sabi ni A.W. Pink, to exhort one another is a duty to which all Christians are called. Yes, tinawag tayo, exhorting one another. Hindi lang ang pastor ang may trabaho niyan. Lahat tayo ay may trabaho niyan. Let us exhort one another. It's a duty to all Christians are called. Alas, how rarely it is performed these evil days. The vast majority of Christians which wish to be petted and flattered rather than exhorted and cautioned. Most are so hypersensitive that the slightest criticism offends them. Be faithful and act in true love. So may mga Kristiyano muli, hindi sila sanay na kinokorek sila ay na magiging initial reaction na, ay binubuli niyo ako. Sinasaktan niyo ako, ayaw ko na sa inyo. Let us be careful and be watchful. May piprint tayo minsan, at pinlano ko na yun, na pamphlet, 10 ways in accepting criticism or responding to criticism. Tingin ko magiging helpful yun. At naalala ko, si John Piper, meron ding Q&A, tinanong about criticism. Ang isa sa mga sagot niya ito, itanong mo sa iyong sarili kung mahal ka ba ng taong ito. Halimbawa, may nagsabi sa'yo ng something na may mali sa'yo, tanong, mahal ba ako nitong taong ito? At kung mahal ka ng taong ito, kailangan mong bigyan ng matinding konsiderasyon. At hindi ka magpatangay sa initial bugso ng damdamin na maaaring nasaktan ka. So, mag-ingat ho tayo. Answer, there is really bullying inside or outside the church. Sadly, meron nangyayari talaga. Even members or pastors as well. May mga, si Michael Kruger, may sinulat na book, Bully Pulpit, Confronting the Problems of Spiritual Abuse in the Church. So meron talaga mga bully na pastor. So kailangan nating bigyan ng pansin. Paano ito gagawin? In quotation, sa sulat ni Michael Kruger, such leaders embody the essence of spiritual abuse. They are domineering, authoritarian, and heavy-handed in the way they rule those under their care. Isa ito sa mga characteristics ng bully pastors, domineering, authoritarian, and heavy-handed. So how should a Christian respond or deal with bullying? Kung legit, sabihin natin, talagang bullying, na intention ay saktan ka at ito'y paulit-ulit at ang layunin nito ay tapakan ka. One, let the authorities know. Kung may mga estudyante, kung meron ganun sa bahay, sabihin nyo sa inyong magulang. Kung sa eskwelahan, pwede nyo sabihin sa inyong teachers. Ngayon, sa church, we must endeavor to follow Christ's instruction. Ano bang instruction ni Kristo? Matthew 8:15, moreover, if thy brother shall what? Trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone, and if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Yun yung utos sa atin. Hindi nyo agad sabihin kay pastor, kay Brother Paul, o sabihin nyo muna, approach that brother, o approach that sister. Kapatid, mangilang beses na ito at nakikita kong pattern na at gusto kong i-confront ito at ipaalam sa'yo na binubuli mo na ako. Again, yun yung Ngayon, whatever sin that is. Now, please take note, hinighlight ko yung bandang dulo. Thou has what? Ang goal is to gain. Halimbawa, may gumawa sa akin ng mali. Ibig sabihin, nagkasala siya. Hindi na siya nagkasala sa akin, nagkasala siya sa Panginoon. At actually, pag binasa niyo yung Matthew 18, previous verses, yung tupa na naliligaw, anong gagawin? Hahabulin at ibabalik sa kawan. Yun ang gawain natin.
Kapag may gumawa sa atin ng masama, pupuntahan natin, hindi para girahin, but to gain the brother or the sister. Now, kung ayaw pa rin, ang sunod na sabi, but if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Kailangan magsama ka ng 1, 2 o 3 sasaksi, and probably these are mga leaders sa church, maaari yung pastor or mga deacons or mga spiritual leaders, key persons sa church na pwedeng sumaksi at magpakita, ma-establish, well, nasan ba talaga ang kasalanan? Nasan ba talaga ang mali? Note, what if the bully is the pastor himself or someone in the leadership? Okay? Paano kung yung pastor mismo ang bully? Same rules apply. Same. Mga kapatid, kung bully na si Brother Paul, lapitan niyo ako at sawayin ninyo. Hindi exempted ang pastor sa steps ng church discipline. Kung ayaw magsisi, magsama kayo ng saksi. At kung ayaw pa rin magsisi, merong power ang church na idisiplina or kung kinakailangan dumating sa excommunication ng pastor. Hindi boss ang pastor. Hindi ang pastor ang may-ari ng church. So same rules apply. They are not exempted from the loving discipline of the church. Okay? So meron tayong pang-4 na question at tingin ko ay medyo mahaba-haba rin ito. Baka sakaling kailangan mo natin mag-pause, baka merong mga follow-up questions or live question. Brother Boy po. Mike. Good morning po at Happy New Year sa lahat. So para lang po simple at maliwanag yung tungkol doon sa unang tanong, yung tunay na Kristiyano nagkakasala. Kakasala pa din, yes po. Yung hindi tunay na Kristiyano, ibig sabihin nag-aangkin siyang Kristiyano, meron lang siyang head knowledge, nagkakasala din. Yes po. Ang pagkakaiba, yung tunay na Kristiyano, hindi na siya hahatulan sa kautusan. Yes po. So that is the only difference. Halimbawa na, sa pastor na, Bible Bap pastor. Kung merong Bible Bap pastor na honestly mistaken doon sa mga tinuturo nilang obligatory tithing, trail of blood, whatever, yung faith promise, first fruit, pagpalagay na natin, akala ng pastor, totoo yung mga tinuturo nila. So possible na ligtas pa din ang isang Bible Bap pastor. Although I don't believe that. I believe so dahil ang nagliligtas po ay ang gospel. Pero kung nasa kanya ang Holy Spirit, gusto niya yung katotohanan ng Diyos, hindi maibigay ng Diyos sa kanya. Humihingi siya ng tinapay pero bato ang dumating sa kanya. Well, in the human perspective, dahil may human side. Okay. Dahil dumadaan lahat ng Kristiyano sa sanctification at iba-iba ng level ng sanctification at bahagi ng sanctification ang growth in knowledge. And merong epekto, kaya nga ho sabi ng Bible, supposedly sa Ephesians 4 verse 11, na He has given us pastors, teachers, at isa sa mga pangunahing layunin ay trabaho is for the Christian to grow sa knowledge, particularly, para hindi sila tossed to and fro. So merong effect yung mga tagapagturo. And then, supposedly sila ay paraan ng Diyos yun. Ang Diyos ang nagbigay ng mga tagapagturo. Ang mahirap ay, at ang problema ay, kung yung mga tagapagturo mismo ay nagtuturo ng ng kabaluktutan. Ang punto ko ho, hindi ko nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos, pero nire-recognize din natin yung mga human elements at mismo ang Diyos ang nagbigay na pwedeng umepekto sa tao to the negative kung mali ang tinuturo or to the positive kung tama ang tinuturo, nasasaway yung mga mali. So, kinikilala natin ho pareho. So, para din maliwanag,
may pastor ng Bible Bap na hindi niya alam na mali yung mga itinuturo niya. Okay? So, ninanasa niya sa puso niya ang katotohanan, nananahan sa kanya ang Holy Spirit, pero hindi niya makita yung tama at mali. Isang Bible Bap pastor yan. Hindi niya makita yung liwanag. Pero nasa kanya yung espiritu ng liwanag, ng katotohanan. Yes po. Okay, pwedeng mangyari yun. Kaya ligtas pa rin yung isang pastor na nagtuturo ng mali. Mali, pero nasa kanya ang Holy Spirit. Now, baka po masyado lang maging imbalance, ano po? Ganong karami naman yung tinuturo niyang tama at the same time. Ang punto ko ho is, yes, dati rin akong may tinuturong mali. Dati ko rin sinasabi, for example, na si Jesus ay napunta 3 araw sa impyerno. Dati. Pero sa biyaya ng Diyos, yung mga bagay na yon ay unti-unti sa pag-aaral ng salita ng Diyos, but it took time. Dati ko rin nire-reject ang doctrine of election for many years. Pero sa biyaya ng Diyos, but it also took time. It may take time. So ang punto ko is, hindi lang naman yun yung mga katotohanan ng salita ng Panginoon about tithing and so on. Kung hindi, yun din namang mga tama na tinuturo nitong pastor na ito, hopefully ay meron, lalo na ang gospel. Ang pinupunto ko, baka maligaw merong alam ang gospel at active sa gawain, nagtuturo ng maraming tama, pero gunagamit ang Bible sa pandaraya. Does it mean na nasa kanya pa rin? Again, Hindi, binago niyo po kasi yung thesis, binago niyo na yung premise, I should say. Ginagamit niya na sadya ang Bible sa pandaraya. Kung ganun na, at nagpapatuloy siya doon, malaking question yung kanyang So, kumakain na siya ng basura. Naglulublob na siya sa putikan, nagpapatuloy siya sa putikan, baboy na siya, hindi na siya pupa. As we have said, ang Kristiyano ay pwedeng mahulog sa kasalanan, pwedeng mahulog sa matinding kasalanan, pwedeng mahulog Hindi, sa ang kasalanan sinasabi matagal na nga paraan. natin, alam na niya yung mali Alam na niya yung mali yung tinuturo niya, patuloy niya itinuturo, lalo na pagka magkakapera siya. Okay. Wala na yon. Sa demonyo yon. Walang Holy Spirit yon. Anak ng demonyo yon. You are of your father the devil, the lust of your father that you do, he is a liar and the father of it. So kung alam na niya yung mali, itinuturo pa din niya, nire-reject niya yung tama, sigurado na yun. Espiritu ng demonyo nasa kanya. No doubt. Dapat maging firm na yun. Hopefully, merong gumagana at maayos ang discipline ng church na tawagin ng church na yon yung pastor nila na nagtuturo ng Hindi, kasi nga ang nagbo-born again na yan, Diyos. Hindi naman pwedeng i-born again yung hindi born again. Baguhin po natin yung premise. Let's say nahulog sa pangangalo niya ang pastor. Pwede bang mangyari yon? Yes. Alam niya bang mali yon? Yes. Pwede siya magpatuloy sa ganung kalagayan na medyo mahaba-habang panahon? Yes. Pwede ba siyang tawagin sa pagsisisi? Dapat. Pwede ba siyang talagang tunay na Kristiyano at magsisi mula sa grabing kasalanan na yon? Pwede. Ang binigay ho kasi sa atin ng Panginoon para magbigay ng judgment or pagtuturing na ituturing na siyang publican, tuturing na siyang hindi ligtas. Ang ibinigay ho sa atin ay yung church discipline. Kaya big tayo sa church discipline. And yes, pwede nating sabihin na, well, malamang hindi siya ligtas dahil sabi ng salita ng Panginoon, nagpapatuloy sa kasalanan, 1 John, ay hindi. Now, ano ba ang maibig sabihin na nagpapatuloy sa kasalanan? Hopefully, sa loob ng church, pag nga merong Kristiyano nagkakasala, gagana yung church discipline. Pero kung pipiliin niya na magpatuloy doon sa direksyon na yon, ituturing siya ng buong church na hindi ligtas. Now, kung ang mahirap nga ay sa mga churches na madalas and sadly, ang mga Bible Bap ay kilala dito na hindi tinuturo ang disiplina sa loob ng iglesia. Therefore, maraming members, even pastors, I would say, na nasa matinding panganib na baka hindi talaga sila tunay na mananampalataya.
Yun po. Babalik ako doon sa umpisa ko. Nalayo eh. Merong tunay na Kristiyano, tunay na sumasampalataya, pinananahanan ng Holy Spirit, nagkakasala. Yes po. Meron namang may knowledge lang, hindi tunay na Kristiyano. Yes po. Doctorate degree, professor, theologian, no, reverend daw siya. Pero meron lang knowledge. Yung dalawang yun, nagkakasala. Yes po. So ang maliwanag na pagkakaiba, yung may knowledge, walang Holy Spirit, hahatulan siya sa kasalanan niya Yes po. by means of the law. Yun lang naman ang shortcut nung ating tinalakay na question number 1 eh. Yun namang Hindi po. isa ay dahil tunay siyang mananampalataya, pagpalagay na, mas madalas pa siyang pumalpak kaysa doon sa unang binanggit. Pero ligtas siya dahil hindi na siya hahatulan under the law. Dahil po sa Ebanghelyo. Yes po. Ayun, dahil siya ay may tunay na faith. Yes po. Ngayon, ang pagkakaiba, dinala ko doon sa Bible Baptist Pastor, ay yung nagpapatuloy, alam nilang mali yung tinuturo, so intentionally, ginagamit nila ang Bible para mandaya, to extract money from members, ay yung gumagawa ng ganon, knowingly, ay no discussions na yun. Talagang yun ay lost. Dapat talagang come out from among them, be ye separate. So, yun lang yung gusto ko i-clarify. Kristiyano, hindi Kristiyano, nagkakasala, pero yung tunay na Kristiyano, saved. Hindi siya hahatulan by the law. Apo. Ganun lang, nilinaw ko lang. At ang malaking pagkakaiba ho doon sa ngayon sa ating lesson ho kanina ay nandun yung war, nandun yung struggle against sin as Paul pointed out sa kanyang salita. Now, kung ang life niya ay nagpapatuloy siya sa kasalanan and doon ho sa binigay na premise ay knowingly talagang minamanipula ang salita ng Diyos to extract money and by, hindi ko experience, kung hindi by knowledge sa mga ganun, ay madalas meron na itong kaakibat na iba. May mga pastor nagpapatuloy sa pagpapastor kahit na nandun na yung mga pangangalo nila, nandun na yung mga pang-aabuso nila. Amen. So not just yung teaching ng tithing and so on, at ang problema nga madalas ay ang church ay hindi naturuan ng church discipline. At hindi alam ng church kung anong gagawin. And at kung nagpapatuloy doon at nagpo-profess sa pagiging mananampalataya, ang salita ng Diyos ang umahatol sa kanila, walang pinanganak ng Diyos na nagpapatuloy sa kasalanan. As John said sa 1 John. Thank you. Okay po. Tuloy po natin sa next question na dito tayo matatapos. Question number 4. And sa mga bagong dating, hopefully next Sunday, next year, ay on time tayo. Amen? Amen, Brother Paul. Tama yan. Very good na maging next year, sukapin natin maging on time. Amen? Amen. Okay po. Question number 4. Gaano po kahalaga ang local church sa isang Kristiyano? Paano po kung may kondisyon siya na physically karamdaman or mentally depression na nakakahinder sa kanya upang makadalo sa gawain sa kasama ang buong iglesia? Nalalabag ba niya ang utos ng Diyos na huwag pabayaan ang pagtitipon? Now, ang unang tanong ay gaano kahalaga? Let me answer. It is indispensable, crucial, vital, essential. Hindi pwedeng hindi. Okay? Actually, meron ako narinig na pastor, kapag hindi ka bahagi at hindi ka tapat na bahagi ng isang lokal na iglesia, Kristiyanong iglesia, at nagpapakilala kang Kristiyano, it's a good sign na lagyan mo ng question mark. So linawin muna natin, clarification, membership to a local church or any religious organization is not essential to be saved or to be a Christian. Hindi natin tinuturo at hindi tinuturo ng Biblia na kailangan mo maging member ng JCBC o ng anumang relihiyon para ka maligtas. Malinaw po ba yon? Ang tanging kaligtasan, tinanong ang mga apostol, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at
maliligtas ka. Ang tanging nilagay na prerequisite ng salita ng Diyos para maligtas ang isang tao, siya magsisi sa kanyang mga kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero narito ang mahalaga, being a committed member of a local Christian church is essential to live the Christian life. Hindi pwede, hindi mo maipapamuhay ang buhay Kristiyano nang hiwalay sa church. It's just impossible. Hindi pwede. Bakit? One of the marks of a true Christian is obedience or keeping God's commandments. True? Malinaw ito, sinabi ito ni John. And hereby we do know that we know Him if we what? Keep His commandments. So isa sa mga basihan at malalaman natin na tayo nga ay totoong Kristiyano, yung profession natin, yung pagpapakilala natin, ako'y Kristiyano, yung claim natin ako'y Kristiyano, isa sa mga basihan na ito, we are keeping God's commandments. At kagaya na pag-aralan natin kanina sa question number 1, it doesn't mean perfectly, pero nahandun yung direction natin. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His word, verily in Him is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Paano natin nalalaman na we are in Him? Isa, hindi lang ito, kundi isa ay nandun yung pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Now, narito yung ibig sabihin ko kanina. There are many commands in the New Testament that are given to believers in the context of the church. So ang Kristiyano, sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Pero sa bagong tipan, maraming utos ang Panginoon sa Kristiyano na ito'y magagawa lamang sa konteksto ng iglesia. Na hindi pwedeng sundin ng Kristiyano kung ihiwalay niya ang kanyang sarili sa church. Hebrews 10 verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as a manner some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Again, yung huwag pabayaan yung pagtitipon. Utos ba? Yes. Isa pa, Hebrews 13 verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves to them, for they watch over your souls as they must give account that they may do it with joy and not with grief, for this is unprofitable for you. Handun yung utos ng ilalim sa mga tagapanguna na ilagay ng Panginoon. Nasaan yung mga tagapanguna? Binigay niya sa church. So paano mo susundin ito kung wala ka sa church? Whether you like it or not, you're disobeying God. Amen. Ephesians 4:11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors, teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, that till we all come into the unity of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Now, pwede yung sabihin ng isang nagpapakilalang Kristiyano, well, Brother Paul, pwede akong mag-aral ng Bible sa sarili ko, pwede akong bumili ng mga theological books at mag-aral sa sarili ko at ako ilalago sa kaalaman. Yes, pwede nga. Pero again, inilagay ng Diyos sa kanyang salita na isa sa mga pangunahing kaparahan ng ginagawa ito ay sa konteksto na nagbigay ang Diyos ng mga tagapagturo, pastor sa loob ng iglesia. At ang goal is that we all come into the unity of the faith. So hindi lang ito yung personal mong paglago sa kaalaman, kung hindi bilang isang katawan. At kung ihiwalay mo yung sarili sa iglesia, hindi ito mangyayari. Romans 12 verse 4, pinag-aaralan natin ito, using our spiritual gifts. Paano mo ipaglilingkod yung mga spiritual gifts, hiwalay sa katawan? Galatians 6:10, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men. Brother Paul, yan, pwede ko yung gawin ng hiwalay sa church to do good. Well, pag tinuloy mo yung verse, especially unto those who are of the household of faith. So muli, ang pinipintang Christian life ng New Testament ay Christian life na involved sa church. At utos ng Diyos yun. At kung ihiwalay mo knowingly ang iyong sarili sa bagay na yun ay mapanganib. At hindi pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. At kung ikaw ay walang pakialam doon, again, lagyan mo ng question mark, yung profession ng pagiging Kristiyano. Pero hindi lang natapos yung tanong, paano kung may kondisyon? Kondisyon number 1, physical. We are assuming na critical enough yung kanyang kalagayan na talagang nahihinder siya sa pagpunta sa loob ng church. Mga kapatid, nasan? Kanya-kanya si Brother Dave. Brother Dave, where art thou? May kondisyong pisikal yung ating kapatid. Pero nasa church. May kondisyong pisikal si Sister Marilyn. Pero nasa church.
Pero meron mga kondisyong pisikal na kinonfine ka eh. Nagka-dengue ka, nag-agaw buhay ka sa dengue, kinonfine ka 3 linggo. Ano magagawa mo? Again, ang online ay supplement, hindi yan main diet. So merong legit na dahilan. For example nga, siya inoperahan and so on. In the providence of God, ang taong yun na hindi inilalabag ang utos ng Diyos. Bakit? Once na nirelease siya sa ospital, guess what? Nasaan siya sa next Sunday? Malamang nasa bahay-sambahan siya ng Panginoon. Okay? Now, paano kung may kondisyon sa mental? Particularly ay merong depression. Nangyayari ba yan? Yes. This is different from physical conditions. Ang physical condition ay mas madaling i-determine. Wala eh, nabangga, nasagasaan yung kapatiran natin. Pipilitin ko bang umattend sa church? Hindi. Pag nakita ko siya dito, balik ka dun sa ospital. Ba ako pa mismo ang magpabalik sa kanya? Nakuha niyo, medyo mas madaling i-assess yung physical na condition. Pero pagdating sa mental condition, dun merong kahirapan. There may be a need for multiple counseling sessions. Kailangan multiple na bisita, usap, para ma-determine, ma-assess ano ang kanyang kalagayan. Now, ito ang general advice. General advice is to make great effort to come to church unless in severe and special cases. Bakit? Meron talagang may depression na, let's say, suicidal. Nangyayari yun. Kinikilala natin yun. Merong problema talaga. Pero ang general advice is to come to church still. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, Galatians 6:2, bear you one another's burdens. Para magkatulong-tulong tayo na pasanin yung mga kabigatan. Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Psalm 19 verse 8, the statutes, the words of God of the Lord are right. What? Rejoicing the heart. Depressed ka? Isa sa maaaring gamitin ng Diyos ay ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos to rejoice the heart. The commandments of the Lord is pure. What? Enlightening the eyes. Nagbibigay liwanag, nagbibigay direksyon. Psalm 119 verse 50, this is my comfort in my affliction, for thy word hath what? Quicken me. Binigyang buhay ako ng iyong salita. So kung ikaw, kung sakali man ay nandun sa kalagayan ng depression, mas lalo mong kailangan ng salita ng Diyos. At isa sa binigay ng Diyos sa kaparaanan ay ang local church. So my general advice is this, kailangan niyang magpatuloy. See it as a problem and not as an excuse. Meron akong kausap na kapatiran long ago. Ang sabi niya sa akin, Brother Paul, yun ang iniingatan ko. Alam kong may problema ako at napakadali na gawin kong excuse. Kaya hindi ako darating sa church. At kailangan kong labanan yun. Yun ang sabi sa'yo, yun ang maganda sa'yo bro, sabi ko sa kanya. Nare-recognize mo yun. Yung iba, dahilan lang agad. Mayroon akong ganito, hindi ako pupunta. No. Ang sabi niya, hindi, alam ko yung tamang kailangan gawin eh. At lalabanan ko. At gagawin ko yung kalooban ng Panginoon. With that, doon sa mga susunod na tanong, next na sa February, at kung meron kayong mga tanong, ihulog niyo doon sa inyong question, sa ating question box. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa iyong salita, sa iyong mga pagbibigay ng direksyon, at nawatulungan mo kami bilang isang iglesia na magkaisa at patuloy na magmahalan, patuloy, Panginoon, na mithiin na magawa ang iyong kalooban. And Lord, as we prepare ourselves sa pag-worship mamaya, tulungan mo nawa kami at maging sa aming fellowship time at pagpapalang pagsasaluhan, pagpalain po ito para sa aming katawan at maluwalhati ka nawa. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Break time po tayo. Balik po tayo after 10 minutes.